Kahit maraming smartphone na meron mas malakas sa processor pang gaming, still mas pipiliin ko pa rin pong bumili ng ganitong klase ng smartphone na meron pong good processor naman guys kahit pa paano sa may gaming. Pero guys, makakakuha po tayo ng better na software at mas better po na camera. Guys, kahit po ako mas pipiliin ko yung ganitong klase ng smartphone kaysa po kay Poco X8 Pro Max na umabot na nga po ng 35,000. Yes guys, kung usapan pong gaming phone, syempre si Poco po yung kunin natin. Pero pagdating po sa may camera, at pagdating po sa may software, decent lang po si Poco dyan. Compare nga po dito sa may smartphone ngayon. Guys, meron po siyang kahit pa paano malakas sa processor nga po pang gaming. Pero pagdating nga po sa may software natin at sa kanyang camera, dito po mag-i-stand out ang smartphone na to. Ito nga po pala guys ang nating Phone 4a Pro. Hindi man siya overall flagship specs, pero pagdating po sa kanyang software, flagship po guys ang smartphone na to. Na mas better pa, compare po sa maraming smartphone na mas mahal sa kanya. Guys, nung lumabas po yung Vivo X300 Pro, isa po yun guys sa isa sa pinakamatagal kong nagamit na smartphone na secondary guys. Na umabot nga po ng higit sa buwan. Guys, ang presyo po ng smartphone na yun is nasa kulang 50,000 or lagpas 40,000. Guys, napakaganda po ng overall na hardware po ng smartphone na yon. Pero pagdating nga po sa may software niya, guys, medyo nakukulangan po ako. Diyan nga po sa may Origin OS si Vivo. Still, mas pipiliin ko pa rin po itong sinating OS. Compare nga po sa may Origin OS. Guys, kung usapan po mga flagship na mga smartphone, wala po akong issue guys sa may Vivo X300 Pro. Sadyang nakukulangan lang po talaga ako sa may Origin OS. Na okay sana kung nasa around 20,000 lang po yung presyo ng smartphone nila. Pero kung aabot na nga po ng 30k mahigit, at kung gagamitin ko nga po pang personal phone, guys, di hamak na mas pipili po ako ng smartphone na talagang meron po napakaganda na software kaysa po sa smartphone na hardware po yung maganda. Pero syempre guys, nakadepende po yun sa inyo kung ano po yung priority nyo guys. Pero para sa akin, kung sakaling gagamit po ako ng smartphone na pang matagalan, guys, software po ang pinakauna kong titingnan. Pangalawa pa lang po ang processor. Pero kung usapan nga pong performance at gusto ko lang po ng gaming phone, syempre wala akong pakialam sa software. As long as malakas siya sa may gaming at smooth siya, wala po akong problema ron. Pero kung usapan pong primary smartphone, iba po ang category ko dyan guys. Unang-una ko pong titingnan ng software, pangalawa pa lang po ang processor. Tapos hindi nga lang po yun guys dahil meron pa po siya mga features po na dito lang po natin makukuha. Tulad nga po ng diff interface. Mostly pang notification lang po siya, pang volume indicator, or even pagka po nakatob yung smartphone natin. Makakapag-set po tayo guys ng animation para malaman natin kung sino po yung tumatawag sa atin. Depende nga po sa sinet natin na animation sa kanya dito po sa may diff interface. Or pwede rin po siya guys pang timer or pang track nga po ng deliver natin sakaling umorder po tayo through Uber. Pero syempre guys, hindi po siya gumagana sa ibang application. Even po sa mga widgets natin, guys, magandang-ganda po ako sa widgets po ng nating OS. Napakalinis niya at napaka-minimalist lang. Guys, kung namamahalan po kayo sa may presyo nga po ng 4a Pro, okay din po si nating Phone 3a Lite. Nasa less than 15,000 lang po siya pagka naka-sale. Pero same software din po yung makukuha natin na talagang malinis guys. Pero syempre pagdating po sa may build quality, dyan po lamang ang 4a Pro. Dahil meron po tayong aluminum unibody design. Same po na nasa iPhone 17 Pro Max. Kung usapan lang po design guys, diyamak na mas pipiliin ko po yung smartphone na to kaysa nga po sa may nating Phone 3. Dahil naguguluhan po ako pag hapo paling guys yung camera module. Unlike po dito guys, magulo rin po yung design niya. Pero at least nakapantay po yung camera module natin. Unlike po sa may nating Phone 3. Guys, maganda yung design niya. Kung usapan nga pong overall design niya. Pero pagdating po sa may camera module, hindi po ako fan guys ng medyo paling po yung kanyang pagkakasetup doon. Itong camera po natin is meron po siyang 50 megapixel na main camera. Saka 50 megapixel po na periscope camera. 8 megapixel ultra wide. Then 32 megapixel po na front selfie camera. Maya-maya lang po ipapakita ko po yung mga sample natin. Dito po sa may display natin, meron siyang AMOLED 144Hz sa refresh rate with HDR10+ at up to 5,000 nits sa peak brightness. Naka 1.5K po yung ating resolution. Gorilla Glass 7i po yung protection natin at Ultra HDR image support. Kaya talagang mas ma-appreciate po natin yung malinis sa software niya dahil din po sa magandang display. Dito pala sa may Android version natin, naka Android 16 po siya out of the box at meron po siyang 3 years na major Android update. Dito po sa may processor natin, meron po siyang Snapdragon 7 Gen 4. Hindi na kayo makukulangan dito guys kung ito lang po yung madalas yung laruin. Hindi nga lang po tayo guys makakakuha ng mga gaming features na meron nga po sa ibang gaming phone. Pero para sa isang smartphone po na hindi ginawa pang gaming,
I think enough na po ito para sa akin. Alam niyo po guys, yung isang kalabaw ng smartphone na to, pili ka guys. Note 60 Ultra, yung kay Infinix po, or Nothing Phone 4a Pro. Comment ka sa may comment section. Para sa iyo guys, ano yung pipiliin mo sa may dalawang smartphone na yan. Sinubukan din po namin siya saglit guys sa Legend of Ymir. Ito po yung gameplay natin, smooth naman po siya kahit papano. Hindi nga lang po siya katulad guys ng ibang mga gaming po na talagang makakakuha po tayo ng mas magandang frame rate sa kanya. Pero guys, para sa akin, okay na po yung ganyang klase ng performance. Dahil lang sigurado pong wala sa ibang smartphone po na mayroong malakas sa performance, isa ito pong 50 megapixel na periscope telephoto lens. Guys, ngayon po 2026, madalas po sa mga flagship na lang po tayo makakakuha ng ganyang klase nga po ng camera. Dahil even po sila Infinix, saka po sila Tecno, tinanggal na po nila yung telephoto lens nga po sa mga bagong smartphone nila. Guys, makakakuha na lang po tayo ng telephoto lens sa mga lumang smartphone na lang po at sa mga bagong smartphone. Pero sa nyo talagang mahal po yung mga presyo. Isa po si Nothing Phone 4a. Sa pinakamurang smartphone po na makakakuha tayo ng ganitong klase nga po ng setup ng camera na meron pong 50 megapixel na telephoto lens. Dito naman po sa may battery natin, meron po siyang 5080 mAh siya battery. Nag-testing po kami ng PC Mark sa kanya, pero ang nakakapagtaka po, isinabot po siya ng 17 hours. How much more siguro guys, kung bibigyan po tayo natin ng 6000 mAh siya battery, siguradong mahina po dito ang 20 hours nga po na resulta niya dito po sa may PC Mark test. Yan po guys yung isang ibig sabihin na talagang malaking bagay po yung magandang software. Dahil kahit maliit lang po yung battery niya, talagang tumatagal pa rin po siya. Supported din po siya guys ang 50 watts sa charger. Ang kaso wala po siyang kasama sa may package. Naka-under display fingerprint siya. Naka-stereo speaker din po. At IP65 lang po na ratings. Dito po sa may IP ratings natin, medyo mababa po yan para sa may IP65 lang. Mas okay sana kung at least naka-IP67 siya. Para naman mas safe kahit pa paano kung sakaling malubog nga po siya sa tubig nang hindi inaasahan. Siyempre ang isang features pa guys ay hindi mawawala dito. I-supported din po siya guys ang eSIM. Hanggang 2 po siya pwede. Ito yung sample natin guys sa may periscope camera niya. 7 times zoom po iyan guys. Pero dito po sa may 7 times zoom niya, dahil malayo yan. Ikita nyo po guys kung gaano pong kaganda yung kanyang camera. Itong si Nothing Phone 4a Pro. Para mas ma-appreciate nyo po yung camera niya, ito po guys, ilalayo ko po para mas ma-appreciate natin siya. Ito po yung sample guys ng ultra wide natin. Ito naman po yung sample ng 1 time zoom. Ito naman po guys yung sample ng 2x zoom. Then yan po yung 3.5x. At ito na po guys yung 7 times zoom. Kita nyo po guys, napakalayo niyan. And yet, napaka-detailed pa rin po ng picture natin. Guys, para po maging ganitong kaganda yung full specs ka po ng nating Phone 4a Lite, I think okay pa rin po siya. Considering nga po na wala pa pong 5 taon nung linabas nga po yung brand na to. Unlike po sa ibang mga smartphone brands guys, nalagpas na po ng 10 years. Pero hindi pa po ganitong kaganda yung mga software po na binibigay nila. Pero dito po kay nating Phone 4a Pro, guys, di hamak na mas maganda yung software na makukuha natin. Compare po sa maraming brand na talagang established na, and yet hindi pa rin po ganun kaganda yung mga software nila. Sakalan nyo po guys yung isang dahilan kung bakit medyo pricey nga po si Nothing is dahil medyo mahal po nilang nabibili yung parts po ng mga smartphone nila. Unlike po sa ibang brand, nabibili po sila ng million pieces. Siyempre guys, mas mura po nila mabibili yung mga parts na yan. Unlike po kay Nothing, 1,000 pieces lang po yung mabibili nila, pero siyempre, sa mas mahal na presyo. Kung baga po guys, sa may business perspective, siyempre mas bultuhan. Asahan nyo mas mura po natin mabibili yung mga parts. Pero kung konti lang, asahan nyo po, mas mahal po natin mabibili yung mga parts na yan. Kaya para sa akin guys, napakahalaga po ng software pa rin dito. Compare nga po sa may good performance, pero hindi naman ganun kaganda yung software. Mahihirapan sana akong i-recommend sa inyo ang smartphone na to kung talagang nasa kulang 30k pa rin po yung presyo nga po ng Poco X8 Pro Max. Pero dahil nga po umabot na po siya ng 35,000, I think guys, magmi-make sense na po yung smartphone na to. Dahil hindi po sila nagkakalayo ng presyo ngayon. Para sa inyo guys, anong klase ng smartphone po yung pipiliin nyo? Yung meron pong napakagandang performance, pero decent lang po sa may software, at decent lang po sa may camera. Or yung smartphone po, na meron kahit pa paano okay naman yung performance niya, at least hindi naman kayo mabibitin dito. Pero makakakuha pa tayo na talagang mas magandang software at mas magandang camera. Pag-usapan na lang po sa may comment section, at yun lang po guys. Sa ilang weeks ko po nagamit yung smartphone na to, I think masasabi ko, talagang software pa rin po talaga yung isang kong basihan para masabi ko na ganitong klase ng smartphone po yung pipiliin ko.
Unlike po sa ibang smartphone guys na talagang gaming lang po sila malakas. Pero sa ibang specs, medyo decent lang po sila. Yun lang po guys. Thanks for watching.